Paunawa, ang video na inyong matutunghayan ay katang-isip lamang. Ang lahat ng mga tauhan na ginamit dito at ang mga pangyayaring naganap ay pawang likhang isip lamang. Kung mayroon man itong pagkakahawig sa tunay na buhay, sa tao na bubuhay man o namayapa na, ito ay hindi sinasadya, bagkus ay nagkataon lamang. Paano kung may isang taong nag-angkin sa kanyang sarili na siya raw ang sugo ng Diyos? Na siya raw ang anghel na tinutukoy sa Biblia at tanging sa kanyang simbahan lamang daw maliligtas ang mga tao? Marami ang naniwala sa kanya, sinunod nila ang kanyang mga salita, ibinigay nila ang kanilang tiwala. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang isang huwad na mangangaral ay humarap na sa kanyang manlilikha? Ngayong oras ibubunyag natin ang nakakatakot na kwento ng isang taong nagpakilalang banal at mensahero daw ng Diyos. Ngunit hindi naman siya kinilala sa langit. Hindi lamang ito kwento ng panlilinlang. Isa itong babala sa lahat. Panoorin ninyo ito hanggang sa huli dahil ang kanyang huling hatol ay gugulantang sa iyo. Simulan na natin! Nasaan na ako? Ito na ba ang langit? Feliciano, natapos na ang iyong buhay sa lupa. Alam ko, tapat akong mangangaral ng Diyos noong ako ay nasa mundo pa. Panahon na upang ihayag ang katotohanan at ang pawang mga katotohanan lamang. Tinawag mo ang sarili mong sugo at anghel ng Diyos. Oo naman! Ako ang sinugo ng Diyos at sa aking iglesia lamang may kaligtasan! Itinaboy mo ang mga naghahanap ng awa, habag at biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos at hindi sa gawa ng tao. Pinoprotektahan ko lang ang doktrina ng aming church. Tinanggihan mo ang mga naniwala kay Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo ba ang pinapangaral mo o ang sarili mo? Ako ay... Marami ang magsasabing Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niya sila kikilalanin. Ginamit ko naman ang kanyang pangalan at ang Biblia! Itinayo mo ang iyong sariling iglesia at hindi yung sa kanya. Ang landas ng biyaya at ni Kristo at ang landas ng pagmamalaki. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap lang! Ang iyong naging buhay sa mundo, ang iyong pagkakataon. Hindi kita pinapahintulutang pumasok sa langit. Bakit naman ganun? Hindi maaari ito! Naglingkod naman ako sa Diyos! Paano na yung mga naniwala sa akin? Paano ko sila masasabihang nagkamali pala ako? Pabalikin mo muna ako sa lupa para masabihan ko silang mali yung mga pinangaral ko sa kanila! Hindi ka na makababalik pa sa lupa. Magdurusa din silang lahat katulad mo ngayon. Kasalanan ko itong malaki. Mapapahamak din silang lahat katulad ko. Ginawa ko ito para sa Diyos. Baka pwede pang magawa nito ng paraan? Hindi mo siya kinilala. Iba ang pagkakakilala mo sa kanya. Huli na ang lahat para kilalanin ko pa siyang Diyos na nagkatawang tao. Patawarin mo ako, Jesus. Maawa ka sa akin, Dan! Halika, pag-usapan natin ang iyong pananampalataya. Sige po. Makapangyarihan at may impluwensya ang kanyang pangangaral, ngunit hindi ito ang katotohanan. Inangkin niya ang autoridad ng langit, ngunit ang kanyang hinanap ay ang kanyang sariling kaluwalhatian. Nang siya'y humarap sa kalangitan, wala nang halaga o kabuluhan pa ang kanyang mga titulo. Hindi siya nailigtas ng kanyang nilikhang mga doktrina at ng kanyang mga tagasunod. Hindi siya ipinagtanggol ng kanyang nilikhang simbahan, at sa halip na sa langit na ipinangako niya sa iba, siya ay inihulog sa bangin ng kumukulong apoy sa impyerno. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat. Hindi lahat ng nagsasalita sa ngalan ng Diyos ay mula nga sa Diyos. Hindi komot kapanipaniwala ang kanyang mga pinapangaral ay iyon na nga ang tama o totoo.
Alalahanin ninyo ang ginawa ng ahas sa Garden ng Eden. Napaniwala niya si Eva kung kaya siya nagkasala sa Diyos. Ganon din ang ginagawa ng mga bulaang mangangaral, ang kayo ay mapaniwala rin nila sa kanilang baluktot na katuruan. Ngunit kung sadyang mas malakas ang hatak sa inyo ng inyong bulaang relihiyon, lagi lamang ninyong tatandaan ang kasabihang, laging nasa huli ang pagsisisi. Pero kung sakaling nabuksan ang mensahe ng video na ito ang inyong puso, mata at isipan, ay lisanin mo na agad ang relihiyon o simbahang iyong kinakaaniban. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, now na! Bago pa mahuli ang lahat! At inyo lamang pakatandaan, patuloy kayong maghanap o magsaliksik sa katotohanan. Katotohanan ang siyang magiging sandata ninyo laban sa mga bulaan at peking mga ngaral na mga baluktot na katuruan. Manatiling nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli nating pagkikita.